Nasa bakasyon pa nga ako ay ang kulit na nga nito ni Alilin na umuwi na nga raw ko dito sa Lopez. Ako nga ay nagtataka kung bakit nga tanong siya ng tanong kung kailan nga ako uuwi. Ayun pala ay magbe-birthday nga ang kanyang nanay at tatay ng ika-70 na taon, kaya naman ipagawa ko nga raw ng bouquet. Alas magkasunuran nga lang ang araw ng birthday ng nanay at tatay niya, kaya naman pinagsabay na nga niya ang paghahanda. 2 araw bago sumapit nga yung birthday ni nanay ay sinimulan ko na nga gawin itong mga money bouquet na para nga sa kanila. Una kong nagawa ay para nga ito kay tatay at nagkakahalaga nga ito ng $100 million. Ay, ang dami naman noon. Noong una nga ay katulong ko pa si Alilin sa paggagawa nga nitong bouquet. Pero habang kami nga ay gumagawa ay panay nga ang hakay niya, kaya naman kako ay matulog na dahil wala rin naman siyang naiitulong. Sa mga oras na ito ay tulog na nga si Alilin, kung kahit naman nakakapag-focus nga ako dito sa aking ginagawa. Ginawa ko nga ito ng mas maaga para naman kung magkakamali ako ay makakapagpalit pa nga ako ng bago at makakapagpabili pa nga ako sa bayan. Dahil hindi rin naman ako ganun kasanay sa paggagawa nga ng ganitong klaseng bouquet, dahil hindi naman ako talaga gumagawa ng ganito. Noong unang beses nga na gumawa ako nito ay nanood nga lang talaga ako sa YouTube kung paano nga ito gawin. At noong masubukan ko nga ay talagang napakadali nga lang pala gumawa ng ganito. Sa mga oras na ito, itong bouquet naman ni nanay ang ginagawa ko at malapit na nga akong matapos. At matapos nga ang mahigit 3 oras ay natapos ko na nga itong 2 piraso ng bouquet na ginawa ko. Diba, hindi naman halata na baguhan nga lang ang gumawa. Kaya kung minsan ay naiisip ko nga na gawin ko kaya itong negosyo. Type yes naman mga mari kung pwede na. Fast forward na nga tayo mga mare, dahil ito na nga ang araw ng kaarawan nga ni nanay. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo mga mare na hindi nga maghahanda si Ali doon sa kanilang bahay. Dahil nga ang plano niya ay kain na nga lang yung kanyang buong pamilya dito nga sa kainan sa bayan. Noong una nga ay naguguluhan pa siya kung saan niya nga ikakain itong kanyang pamilya. Humihingi nga siya sa akin ng suhisyon kung sa Ruspando ba o dito na nga lang daw sa kainan sa garahe. Kaya naman ang sagot ko sa kanya ay bahala na nga siya kung saan nga ang kaya ng kanyang budget. Dito na nga namin napiling pumesto sa labas dahil nga napakarami nga namin. At ang isa pa ay napakaganda nga ng pesto dito dahil nga mahangin. At ang isa pa ron ay mas maganda nga pumesto dito sa labas dahil nga isa nga ang pesto ng aming pagkakainan at isang habang lamesa nga laang. Ang oras na ito ay nak-order na nga kami ng aming kakainin at ito nga si Senel ay talagang nagugutom na. Nagsisisi pa nga siya sa mga oras na ito dahil nga kakaunti raw ang kinain niya kaninang tanghali. Kung alam lang daw niya na hapunin nga kami ng pagkain dito ay di sana daw ay dinamihan niya nga ang kain kaninang tanghalian. Siguro nga ay halos 1 oras nga naming hinintay itong aming mga in-order na pagkain. Dahil nga medyo marami nga rin itong in-order ni Ali dahil nga napakarami nga namin at bukod sa ron ay napakarami nga rin ang kumakain dito. Bali umorder nga lang pala si Ali dito ng isang medium size na bilao ng pansit canton, isang medium size bilao ng pork sisig, 32 pieces na chicken wings, 2 order ng spring roll, at 2 order ng french fries. At syempre, hindi nga pwedeng mawala yung kanin, kaya naman nag-order din nga pala si Ali dyan ng 7 order ng kanin, na ang bawat bandihado ay kasya sa 2 hanggang 3 tao. At syempre, hindi nga pwede na wala nga itong panula, kaya naman nag-order nga din pala si Ali dito ng 4 na pitsil ng juice na may iba't ibang klaseng flavor. At syempre, hindi nga rin pwede na wala nga tayong dessert dito, kaya naman nag-order nga din pala si Ali dito ng 10 order ng halo-halo. Nung makompleto na nga itong mga in-order ni Ali ay nagpasya na nga muna kaming kantahan ito si nanay dahil hindi naman pwede na hindi nga namin ito kakantahan ng happy birthday song. Walang kakain. Wish na wish. Patay daw. At ayun na nga, dahil nga gutom na nga siguro itong mga apo ni nanay, kaya naman talagang wala na nga energy sa pagkanta nga ng happy birthday. Pagkatapos nga naming makantahan yung birthday girl ay nagsimula na nga rin kaming kumain. Yung nagpahuli-huli nga pala kami ng pagkain dyan ni Ali dahil nga kagulo pa, dahil nga talagang napakarami nga namin. Sa aking pagkakabilang nga ay nasa 25 katao nga kaming nandito ngayon. Pero hindi pa nga yun lahat dahil nga hindi nga nagsipagsamahan yung iba. Sa sobrang gutom na nga namin kanina at excited na nga sa pagkain ay nakalimutan na nga ibigay ni Ali ito nga kanyang regalong bouquet doon nga sa mag-asawa. At naalala ko na nga lang ito nang habang kami nga ay kumakain kako ay hindi pa nga niya nabibigay yung kanyang mga bouquet. Kaya naman pagkatapos namin kumain ay kako ay kuhain na niya nga yung bouquet at ibigay na niya. Tapos kako ay tuluyan na nga rin silang magpicture dahil nga hindi pa nga rin napipicturean itong mag-asawa. Sa mga oras ito ay alam kong tuwang-tuwa nga si nanay dahil nga hindi mawala sa kanyang mga labi ang kanyang mga ngiti. Tapos kako ay pumunta na nga rin dito sa kalapit ni nanay yung mga anak para nga makapagpa-picture na nga din. Tinawag ko na nga rin itong si Alilin at kako ay wala pa nga siyang picture na kasama nga itong mag-asawa. At syempre pagkatapos nga ng picture ay nagayak na nga rin kami at pinatake out na nga rin namin dito sa crew yung amin ngang mga tirang pagkain. Hindi na nga rin kami nagtagal dito dahil nga may naghihintay nga silang bisita doon sa bahay nila Ali. Sa mga oras na ito ay inaantay na nga lang namin bumalik yung aming tricycle na sasakyan at hanggang dito na lang. Salamat sa panonood!